Magandang umaga po sa ating lahat. Atin ang pasisimulan ang pagbabasbas sa tanggapang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipinahayag ni Kristo ang dakilang karangalan ng paggawa noong siya ay magkatawang tao bilang anak ng manggagawa sa pamamagitan ng pagiging manggagawa. Nilinlan ni Kristo ng pagkapala ang sumpang dulot ng kasalanan sa tanang gawain ng sangkatauhan. Sa ating paggawa ng may matapat na loob, ang ating iniharap sa Diyos ay ang kadalisayan ng ating paglilingkod at ang pagkapatuloy ng ating paglahok sa paglikha at pagtubos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos at hilingin natin Kanya ring ipagpapuri ang puot na siyang pangyayarihan ng gagawin natin ngayong gawain natin ngayong gagawad dito ang pagbabasbas. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, sa lahat ng may ilap na hayop, maging malalaki o maliit. Binibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil ng mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa may ilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ito ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong paglingap sa tanan, hindi mo hinahadlangang na mapuspos ang iyong pagkapala ang aming iniisip at ginagawa. Ipagkaloob mong ang aming nilulutas ay makatagpo ng karampatang lunas sa tulong ng iyong pagtataguyod sa tanggapang ito na nagsisipasok at nagsasaliksik ng tamang sagot upang ang tanang kasagutang natalos ay laging matupad at maganap ng lubos sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Salin po natin ang Ama namin, Abati ng Maria at Luwalhati. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, napasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin kami sa sala. Ang pagpatawad namin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, aritya mo kami lahat na masama. Amen. Abagi Si sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang mga sa Santa Maria, Diyos. Palayan mo kami mga kasalanan. Ayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Siya, ang Panginoong Diyos, ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, Pinagpala naman ang Anak ni sa Jesus. Santa Maria, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos, sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Santa Maria, Diyos, panalangin mo kami Pinagpala naman ang anak si Jesus. Santa Maria, Diyos. kung kami mamamatay. Amen. Napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panginoon Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan.
sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo ay may makapangyarihan sa Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amerikano nagngangalang sa Keo at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasin dumating ngayon sa sambahin ito, itirin ni Abraham ang taong ito sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, halina't dumulog sa Ama na bukal ng buhay ng lahat ng mag-anak at sambahayan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon sapagkat lubhak ang mawain. Amang mapagmahal, lubid mong pamayanihan ng tapat na pagmamahalan ang aming pamayanan, iniluluhog namin sapagkat lubhak ang mawain. Amang mapagkalinga, lubid mong maging bukas palad kaming lagi sa mga kapuspalad, dukha at sawi, iniluluhog namin sapagkat lubhak ang mawain. Amang may kapalo, bimong maging masigasig kami sa pagkapalaganap ng iyong paghahari, iniluluhog namin. Aming Ama, sa iyong kagandahang loob, ibinigay mo sa amin ang iyong buhay at pagmamahal, tangkilikin mo ang iyong namimintuhong pamayanan. Yamang ikaw ang pinagmumulan ng kanilang mabuting pagsamahan, iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Manahan ka, Panginoong Jesucristo, sa pili ng mga nagpapasiliya sa pasyalan lugar na ito at hinihiling ng pag-abasbas sa iyo upang sa paglagi ko'y kanilang madama ang iyong pagkukup, upang sa paglabas dito'y kanilang makamit ang iyong pagtataguyod, at upang sa balik dito'y kanilang mapaunlakan ang iyong pagpasok hanggang kanay sumapit sa inindang tahanan sa maligayang pagpisan sa iyong mga sa kalangitan, hari naming nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalala ng pag-isa sa kamatay at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyan. Ating pagkasalin, ang namin sinasalahit ka sa kahinangalan mo, saan dinakaroon mo. Hindi ng loob mo sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami namin kakanin sa araw-araw. Unang pag-asa mo agad, titig sa kasaysayan. Tuloy-tuloy lamang sa ating pangarap, tulad ng bilang matayog ang lipad sa pagpapalipid. Tayo ay umangat. Ang ating bayan ay ipagluhan at di kailanman matitinag. Mag-ingat tayo, tagumpay natin narating ang bagong silog. Wakelo, sumulong tayo, kasaysayan, inspirasyon, at magiging sandigan. Nais mo namin i-acknowledge, of course, ang presence po ng ating
lalawigan ng mga barangay, ang si Lord Donna Miraclo. At syempre po, ang ating po mga department heads, ang mga inanayahan po natin from the Municipal Government of Buwak, from the Education Department po, ang ating pong District Supervisor from Buwak South, si Ma'am May Galabay, si Ma'am Aurea po. At marami pa pong kabahan. Ay, sa South Marso po, si Dr. Blesa. Ay, syempre po, from St. Mary's College of Marinduque, si Dr. Castro Andito. At kung mayroon pa po ang agency na hindi nabanggit from the barangays, department heads po ng pamahalang bayan ng Buwak, andito po. PNP, si Major Padilla, at from Bureau of Fire Protection, si Fire Chief Ilaw. Hindi ko na po maalala ang mga first name. At si Consiel Alan Solomon po. Tayo po kasi ng tayo, hindi ko makita. Magandang umaga po at pinagpalang umaga sa ating lahat. Ang umagang ito ay tunay na espesyal sa ating lahat na Bokenyo. Dahil sa araw na ito, ating opisyal na isasagawa ang pagtanggap sa mga proyekto at gusaling higit na magpapatibay sa ating mga kinigisnang tradisyon at kulturang Marinduqueño. Matapos ang pagbabasbas sa tatlong mahalagang proyekto ng Bayan ng Buwak, ang Bayan ng Buwak ay higit na nagpapasalamat sa mga tanggapang lubos na nakipagtulungan upang matupad ang lahat ng ito. Isa na dyan, of course, ang National Commission for Culture and the Arts, palakpakan po natin sila. Ang Department of Public Works and Highways, ang tanggapan at kinatawan ng lalawigan ng Marinduque, at syempre ang Sangguniang Bayan ng Buwak at ang buong pampunuan ng Bayan ng Buwak na pinapupunuan ko ng ating punong bayan, Mayor Arnie Carrion, na magkatuwang na bumalikat sa mga proseso at pagbibigay ng kanilang mahalagang panahon upang patuloy na maisagawa ang mga proyektong pambayan. Kinikilala din natin ang aktibong pakikisa ng sambayan ng Bokenyo na siguruhin na ang mga estrukturang ito ay tama at maayos na inaipatayo para sa kamalayan ng lahing Marinduqueño. Matapos sa pagsisimula ng ating palatuntunan, ang lahat po ay inaanyayahan tumayo para sa awit panalangin na pangungunahan ng mag-aaral ng St. Mary's College of Marinduque. Ang panalangin po ay agad na susundan ng pag-awit ng lupang hilirang at may sentinel din ng Bayan ng Buwak.
With the purpose of Holy Spirit. Tito, maaari na po tayong maupo. At pambansang awit po pala ng Pilipinas. At diretso po sa Mayo Centennial. Awitin natin ang Mayo Centennial Hymn ng Bayan ng Buwak. May kopyahan po tayo sa TV doon. Bagong siglo, araw ay sumikat, dama ang hilig mo. Bagong tibok ng puso, narinig ko. Bagong siglo at bagong mundo. Sa hirap at ginhawa, tayo'y magkasama. Mula noon hanggang ngayon, tayo'y nagkakaisa. Maghawak kamay, huwag iiba. Sa unang hambay,
Narito po tayong mga po lahat. Upang mapakinggan naman ang bating pagtanggap at mensahe ng unang nagtaguyod at nagplano ng proyektong ito para sa ating bayan ng Buwak, sa kanyang inisyatiba na ilarawan ang magiging mukha ng mga proyektong ito upang patuloy na mapayabong ang Heritage Preservation Program ng ating bayan. Atin po pakinggan ang mahalagang mensahe ng pagtanggap ngayong umaga. Wala pong iba kundi ang ating minamahal at ginagalang na ina ng ating bayan, ang ating punong bayan, kagalang-galang Army de la Cruz Carrion. Maraming salamat, Iko. At ganun din kay Jim, makakaupo na po ang lahat. To our Honorable Vice Mayor, Kuya Mark Senyo, malakpakan po natin. To the members of the Municipal Council who are here today, Konsehal Daniel Larga, Konsehal Donna Miraflor, Konsehal Mabuti, and of course, Mahaba, Konsehal, sorry po Konsehal Mark Anthony ng Lotto. Alam niyo po, sobra, naiiyak kasi ako kanina pa nung kinakanta yung Sulong Buwak Carry On, parang hindi ako maka-carry on hanggang ngayon. Ang sarap ng pakiramdam. Andito rin po ang ating Konsehal Sito Laylay, Konsehal Manguera, Konsehal Alinik Solomon, at ang wala pang iba pang konsehal na narito, Konsehal Ted Cavalles, Konsehal Nepomuceno, Konsehal Hayag, okay po, no? And of course, to our esteemed guests, talagang nakakatuwa at nakarating na rin po from the National Commission for Culture and Arts for their planning officer. Palakpakan po natin na malakas, Mr. Joshua Atienza. To our dear students and teachers from St. Mary's College, sa pangunguna po ng ating inamahal na Dr. Maria Elena Dasco, palakpakan po natin. At ganun din po sa lahat ng ating mga bisita na narito, mga fellow Buwakeños, and of course from DPWH, andito po palakpakan po natin ang ating mga tiga DPWH. Apo, ganun din po ang ating provincial tourism, Sir Rino Labay, palakpakan natin. At andito rin po ang ating Ma'am Susan Nase and Mr. Nelson Nase, palakpakan natin. And then, representative from DPWH, Engineer Emiliano Rosales, okay. Our barangay captain from Malusac, Sheila San Jose. Department heads and employees, palakpakan po ninyo yung mga sarili. And of course, our PNP Major Argel Padilla, nandiyan din po. BFP Michael Ilaw, nandiyan din po, palakpakan natin. At sa lahat po ng mga kagawad ng Malusac na nandito, sa lahat-lahat na nandito, ganun din po ang ating administrator, po, Carlo Felizardo Jacinto, palakpakan natin. At ang ating chairman ng tourism, baka makalimutan ko, o ang ating Konsehal Alinik Solomon. Okay. Oo. Talagang, syempre, yun, talagang, alam niyo po, no, hindi po mangyayari itong ating blessing. Kaya po, inihiling ko ang isang napakalakas na palakpak para po kay Father Ian. Palakpakan po natin. Malakas naman po. Opo. Maraming salamat po.
day is a testament of our unity and love for our beloved municipal of Buwak. With the hard work, passion, and coordination to the national agency, we are now celebrating this day as we fully officially witness the blessing and turnover sa wakas nangyari na rin po of the NCCA projects to the municipal government of Buwak, such as Moriones Museum, Rizal Park, and the Heritage Square. Ang mga proyektong ito ay sumasailalim sa ating pagmamahal para sa bayan ng Buwak. Ito din po ang nagsisilbing pagkakakilanlan ng ating mga ninuno at ating kasalukuyang magsisilbing inspirasyon at gabay ng mga susunod pang henerasyon. The Moriones Museum celebrate our unique Moriones Festival and give life to the rich stories and tradition of our ancestors here. We will pass down of essence of Moriones to every Buwakenyo, especially our youth, so they may carry it forward with pride and understanding. The Rizal Park stands as a tribute to our national hero of Dr. Jose Rizal. It is an invitation for our youth to emulate his values, to commit their talents, the passion, and serving the nation, to working for their fellow citizens, and to building a brighter future. And our Heritage Town Square will become a hub of creativity and culture. This space allows every Buwakenyo to showcase their local and produce as a symbol community that treasures and proudly celebrates its unique culture and history. All of this has been made possible to the unwavering support. Palakpakan po natin ang ating Congressman Lord Alan Velasco. Ganun din po ang pagmamahal ng ating Provincial Governor Presbitero Velasco Jr. And of course, to the unwavering support of the National Commission for Culture and Arts. Palakpakan din po natin sila. As well as to the dedication of everyone involved in this project today. Alongside the turnover these sites, we present the Municipality of Buwak Sustainability Plan. This plan is our guide commitment of safeguarding the legacy of this project, ensuring that they flourish, they remain vibrant for generation to come. Sa ating pong patuloy na pagkakaisa, naway maging daan ang mga proyektong ito para po sa mas masigla, mas makulay na kinabukasan ng bayan ng Buwak. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Ito din po ang magbubukas ng pinto para po sa masiglang turismo ng ating bayan na siyang makakatulong sa patuloy na pag-unlad ng ating mahal na munisipalidad. Ang ating bayan ay tunay na mayaman sa kultura at ito din ang dapat nating ipagmalaki at panatilihin. Muli po, muli at muli ang aking taus-pusong pasasalamat. Maraming salamat po. Hindi po man maibigkas ng aking bibig ang aking talagang sobrang kaligayahan sa tagal din po ng aming pag-iintay na natupad na rin po. Maraming salamat po una sa Panginoon Diyos at sa lahat, lalong-lalo na po sa NCCA, sa ating congressman na talagang nagsikap upang mapagawa po ang ating
ating ito pong pinagawa natin ngayon. Well, sana po pagtulong-tulungan po natin sa lahat na narito, pagsikapan po natin ang proyektong ito ay talagang makatulong sa bawat mamamayang Buwakenyo at ang ating pong paglilinis at pagsisikap na mapanatili po itong maganda. Nasa sa atin po ito sa pagsisikap nating lahat. Muli, sa inyong lahat, maraming salamat. Sulong buwan! Sulong buwan! Mahal na mahal ko po kayo. Salamat po muli. Salamat po, Mayor Army Carion, sa inyong mainit na pagtanggap ngayong umaga. Ngayon naman po ay alamin natin kung ano at alin nga ba ang mga proyektong ito na opisyal na ililipat sa bayan ng Buwak upang lalo pa itong pagyabungin at bigyang kahalagahan para sa kapakinabangan ng lahing Buwakenyo. Panoorin po natin ang audio-video presentation na inihanda ng Information and Communication Technology Office sa pakikipagtulungan po ng Municipal Information and Library Services Section. In the Philippine context, given its rich cultural and its geography, it is one of the developing countries with tourism potentials. The municipality of Buwak, Marinduque has a rich cultural heritage that is committed to being preserved and promoted. This is embodied in the Buwak Heritage Town Ordinance. This set of projects, which are based on the idea that history is a living resource that should be preserved for the benefit of current and future generations. It attempts to promote sustainable development while strengthening community identity. 3 important projects have already been built as part of the Buwak Heritage Town initiatives: the Moriones Museum, the Buwak Rizal Park and Fountain, and the Rizal Monument. These initiatives as an important cultural icons as well as places where locals and tourists may interact with the rich history and legacy of Buwak. The Sustainability and Framework Plan for 2024 to 2028 provides a clear plan of action for stepping up these initiatives, making sure that Buwak's legacy lives on, prioritizing sustainable practices, community engagement, and cultural asset preservation. The plan seeks to achieve a balanced development approach that embraces modern progress while respecting tradition. The municipality of Buwak hopes that this plan will pave the way for a time when growth and legacy coexist peacefully, resulting in a thriving, resilient, and sustainable community for future generations. The Buwak Heritage Town project in Buwak, Marinduque is a significant cultural and historical initiative that was completed in 2023. These projects was envisioned to preserve and promote the rich cultural heritage of Buwak, the capital town of Marinduque, which is deeply rooted in the history and traditions of the province. The project has 3 components. The Moriones Museum. It is dedicated to the Moriones Lenten Rites, a famous cultural and religious event in Marinduque that reenacts the story of Longinus, a Roman centurion who was converted to Christianity. The museum will showcase costumes, masks, and other artifacts related to the Moriones Lenten tradition that will provide the locals and visitors with a deeper understanding and appreciation of this unique tradition. Second is the Heritage Park and Fountain that will serve as a communal space where residents and visitors can gather to reflect on the town's historical significance. The park is designed to highlight the architectural and cultural heritage of Buwak, with the fountain symbolizing the town's vitality and continuity. The park is intended to be a serene environment that blends the past and present,
offering a peaceful retreat in the heart of the town. Third is the Rizal Monument, which is another integral part of the project where it honors the national hero, Dr. Jose Rizal. This monument is a tribute to Rizal's enduring legacy and his influence on Filipino identity and nationalism. The monument stands as a reminder of Rizal's contribution to the country's fight for freedom and his lasting impact on the values of the Filipino people. The completion of the Buwak Heritage Town project in 2023 marks a significant milestone in the preservation of the cultural heritage of Buwak and Marinduque as a province. It serves not only as a tourist attraction, but also as a source of pride for the residents, fostering a deeper connection to their history and tradition. Through this project, Buwak continues to celebrate and honor its rich cultural legacy while providing a space for education, reflection, and community engagement. Sapagkat ang mga proyektong ating napanood ay patuloy na magiging plano lamang kung hindi ito nalapatan ng tamang pondo. Ang mga proyektong ito, construction of Moriones Museum na nagkakahalaga ng 25 milyong piso, improvement of building and site development of the Rizal Park na nagkakahalaga ng 20 milyong piso, at development of Heritage Town Square na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Tama po yun, mga nabanggit po ni Kiko. Lahat pong ito ay hindi matutupad kung walang kaukulang pondo ginamit para sa pagtatayo. Ang National Commission for Culture and the Arts, ang ahensyang kumalinga sa atin upang bigyang buhay ang ating mga pangarap para sa heritage preservation ng Bayan ng Buwak. Let us all welcome the Planning Officer from NCCA to represent their Executive Director, Dr. Eric Cerudo, Mr. Joshua B. Atienza. Maraming salamat po sa ating pong kagalang-galang na Army Carrion, ang punong bayan ng Buwak, kagalang-galang na Mark Anthony Senyo, pangalawang punong bayan ng Buwak, sa kanya pong mga konsihales na bumubuo sa Sangguniang Bayan ng Buwak. Sa dapat po nakasama natin ngayon, Inhinyero Richard Emmanuel Ragrario, na pandistritong inhinyero ng kagawaran ng mga pagawain at lansangang bayan dito sa Buwak. Ngayon po ay kinakatawan ng kanyang mga kawani, si Inhinyero Maria Concepcion Garcia at Inhinyero Rosales mula po sa DPWH. Kay Ginoong Sig Pala ng Pambansang Museo ng Pilipinas dito sa Marinduque, amin pong katuwang na ahensyang pangkultura sa Marinduque State University. Naririto po ang palagian na pong nakakatuwang ng NCCA, si Dr. Randy Noblesa. Sa Diocese po ng Buwak, na kinakatawan po ni Padre na nagpasbas sa ating mga pagawain. Sa mga kinatawan po ng iba't ibang komunidad sa Bayan ng Buwak, sa simbahan, sa mga barangay, sa mga akademya, sa mga nasa pribadong sektor. Isang napakagandang umaga po sa ngalan ng aming direktor, si Dr. Eric Cerudo, ang direktor ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining. Binabati po namin ang pamahalaang Bayan ng Buwak at ang DPWH at ang buong bayan na naririto para sa formal na pagtatapos at paglilipat ng ating tatlong proyekto. Narinig po natin kanina, ito po ang ating liwasang bayan, ang Museo ng Moriones at ang gambala po ni Dr. Jose Rizal na katapat ngayon ng Kasarian. Pinanggit po kanina ng mga tagapagtaguyod ng ating palatuntunan, ito po ay hindi magiging posible kung walang nakalaang pondo na tiyak na gagamitin para sa mga proyektong ito. Gusto pong pasalamatan at panggitin ng NCCA na ang pondo pong ito ay nagmula sa tanggapan ng Kongresista Lord Alan Velasco noon pong panahon na siya ay nanunungkulan bilang tagapagsalita ng Kamara de Representantes. At nagagalak po ang NCCA na sabi nga po kanina ng mga konsehal habang binabasbasan yung Museo ng Morion at yung liwasan, finally, at kahit po talagang finally
natuloy at inabot ng 3 taon itong ating proyekto. Nagagalak po ang NCCA, taas noo po na masasabi ng Bayan ng Buwak at ng lahat ng mga nagtulong-tulong sa proyektong ito. Nakasunod po ang mga proyektong ito sa tagubili ng batas para sa pamana at kultura. Partikular po, lagi po na nakasunod sa mga tagubili ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan o National Historical Commission of the Philippines ang mga proyektong ito para sa mga liwasang bayan. Sinasabi po ng NHCP na ang mga liwasan ay dapat bukas sa publiko, dapat ito ay nagagamit sa mga pagtitipo ng pamayanan at dapat nakasusunod sa tema ng pamana o yung tinatawag po natin sa English na spirit of the place, yung tinatawag na genius loci. At ito po, ang Plaza ng Buwak ay nakasunod sa mga tagubili ng NHCP. Dumaan po ito sa maraming yugto. Karamihan sa mga pinagdaan ng yugto ay mapanghamon. Una nga po ay yung pagsisikap na sundin yung mga batas na nakatakda para sa pamana o para sa cultural heritage. Nariyan din po yung pagsisikap ng ating pamahalaang bayan at ng DPWH na pagkasunduin yung iba't iba ngunit kapwa mahalagang pagtingin sa pangangalaga ng pamana nagmumula sa pribadong sektor. Hindi rin po natin maisasantabi dahil nga po dumaan ito sa 3 taon ay nagkaroon ng maraming bagyo na panapanahon ay naaantala yung pagsasagawa ng ating proyekto at dito po kinikilala natin yung mahusay din na pangangasiwa ng DPWH. Pangatlo, kahit po nagpapatuloy yung ating mga paggawain ay hindi tumitigil yung buhay ng mga taga-Buwak. Habang ginagawa po yung ating plaza, nagpapatuloy yung taon-taon nating mga pagdiriwang, partikular yung ating Via Crucis, yung ating Moriones, at ito naman po ang dahilan kung bakit sinisikap natin magkaroon ng mga liwasan na maaaring pagtipunan ng komunidad nang makita yung nagpapatuloy nating intangible cultural heritage o yung ekspresyon ng ating tradisyon bilang mga Buwakenyo. Sa huli ay wala pong ibang masasabi ang NCCA bukod sa pagbati at pasasalamat sa pamahalaang bayan at sa DPWH, kundi yung aming pag-asa na sa pagbubukas at sa paglilipat nitong mga proyektong ito ay higit na masiglang maitataguyod ang kultura, ang sining at ang pamanang Buwakenyo. Higit po, nabanggit kanina doon sa ating audiovisual presentation, higit sa pagiging tourist attraction, higit sa pagiging atraksyon, nakukunan ng retrato o papasyalan ng mga nanggagaling sa loob at labas ng Buwak. Ito po ay dapat pagmulan ng ating dangal. Yung ating ika nga sa English ay collective identity. Na sa tuwing makikita po ng mga mamamayan ang plaza, ang dambana ni Dr. Rizal at ang Museo ng Morion, magugunita nila na ganito pala ang maging Buwakenyo, ito pala ang aming pagkakakilanlan, ito pala ang Moriones, ito pala ang Bila-Bila Festival, ito pala ang aming mga kinalakihang pamana. Tinanggap namin mula sa aming mga ninuno at nagpapatuloy buhay na buhay hanggang sa kasalukuyan. Muli po, sa ngalan ng aming direktor, si Dr. Eric Cerudo, isa pong marugdog, masining na pagbati at pasasalamat sa Bayan ng Buwak, sa pamahalaang bayan, sa DPWH. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po, Sir Joshua Atienza, para sa inyong mensahe. Sa bahagi pong ito ay ating isasagawa ang signing of the deed of donation o ang formal na paglagda sa paglilipat ng mga karapatan at responsibilidad sa mga naturang proyekto mula sa NCCA patungo sa Bayan ng Buwak. Kasama rin po sa lalagdaan ang Memorandum of Agreement na ang paglagda po ay isasagawa po ng ating punong bayan at nakatunghay po ang ating representative from the National Commission for Culture and the Arts at ang witness po ang nagmula po sa Department of Public Works and Highways, si Engineer Emiliano Rosales at syempre po ang lahat po ng narito. Inaalayahan po natin ang ating punong bayan at ang NCCA representative. Syempre po kasama rin po, mag-witness rin po ang ating pangalawang punong bayan, Vice Mayor Mark Senyo. At syempre po yung ating po mga konsehal, pwede rin po dito sa dito. Ay, andito po pala yung... Habang isinasagawa po ang signing ng ating mga dokumento,
dokumento ay naanyayahan po natin si Ginoong Justin Lane Yasos mula sa Marinduque State University para po sa kanyang paghahandog ng isang awitin. Maraming salamat po, Sir Justin Yasos, sa iyong makapagdamdamin na pag-awit habang isinasagawa po ang ating signing ng Deed of Donation. At sa punto pong ito, ay atin namang isasagawa ang turnover ng Sustainability Plan 2024 to 2028 mula sa Pamahalaang Bayan ng Buwak patungo sa National Commission for Culture and the Arts. At ang sangguniang bayan ng resolution ay babasahin ni Konsehal Alinik Andrew Solomon, ang ating chairperson ng Tourism, Local History, Culture and the Arts. Maraming
Maraming salamat, Sir Kiko and Ma'am Jane. Pagbati po muna, syempre, sa napakaganda at talagang napakabait po na ina ng ating bayan ng Buwak. Palapakan po natin ang ating magandang Mayor Army de la Cruz Carrion. Katuwang ang tatay namin sa Sangguniang Bayan, Vice Mayor Kuya Marcenio. Sa ating po mga kasama sa 11 Sangguniang Bayan, sa mga SK po ng poblasyon na nandito ngayon. Sa ating pong katuwang sa NCCA, Sir Joshua Atienza. Sa ating pong DPWH na kasama, Engineer Emiliano Rosales, Father Ian Ritardo. Sa ating pong katuwang sa Provincial Tourism, Sir Rino Labay. Sa ating pong magandang kapitana, kung nasaan nakatuyo ang ating Rizal Park, Hapsina, San Jose. Sa ating pong mga department heads ng ating bayan, sa mga staff, sa ating pong PNP and BFP na nandito ngayon, DepEd, and of course, our dearest guest, isang magandang umaga po sa ating lahat. It's an honor po na basahin po sa inyo ang resolution na ginawa ng buong 11 Sangguniang Bayan for the sustainability plan of the heritage or the projects for the 2024 to 2028. Republic of the Philippines, Province of Marinduque, Municipality of Buwak, Office of the Sangguniang Bayan, excerpts from the minutes of the 39th regular session of the 11th Sangguniang Bayan of the Municipality of Buwak, Province of Marinduque, held at the Sangguniang Bayan Session Hall, 2nd floor, New Municipal Government Building, on November 4, 2024 at 1 p.m. Resolution number 2024-238, a resolution ratifying the sustainability and framework plan for 2028 for the Buwak Heritage Town of the Municipality of Buwak, Marinduque. Whereas, the Municipality of Buwak, a thriving cultural hub in the province of Marinduque, is a home to an immense, rich, and diverse historical legacy that continues to shape the identity of its people, its culture, and its contribution to a broader national heritage. Whereas Buwak heritage symbolizes by landmarks such as Moriones Museum, the Buwak Rizal Park and Fountain, the Rizal Monument stands as a testament to the town's enduring legacy and its commitment to preserving historical memory while simultaneously enhancing its relevance to contemporary society. Whereas the Buwak Heritage Town, recognized as a cornerstone of the municipality's cultural and tourism development, is dedicated to fostering a deep sense of community identity, pride, and historical continuity, while ensuring that the local economy can grow sustainably and in harmony with these values. Whereas, in recognition of the ongoing need to adapt to modern demands while remaining firmly on the grounded in Buwak cultural roots, the sustainability and framework plan for 2024 to 2028 has been developed as a comprehensive blueprint for the continued development, conservation, and promotion of the Buwak Heritage Town. Whereas, the Sustainability and Framework Plan for 2024 presents a visionary and meticulously crafted strategic roadmap designed to elevate the municipality of Buwak as the beacon of cultural and historical preservation while championing sustainable tourism practices and fostering community-driven development. This plan seeks to achieve a balanced development approach that embraces modern progress while respecting tradition. Whereas, it is the mandate duty of the Sangguniang Bayan pursuant to and in accordance with the express provision of Section 447, letter A, number 2, letter I of the Local Government Code of 1991 to approve or ratify the local development plan duly approved
by the Municipal Development Council. Wherefore, on motion of Councilor Annie Andrew Solomon, duly seconded unanimously of the 11th Sangguniang Bayan, resolved, and is hereby resolved, to ratify the Sustainability and Framework Plan for 2024 to 2028 of the Buwak Heritage Town of the Municipality of Buwak, Marinduque. Resolved further, that the Sangguniang Bayan of Buwak hereby express its full commitment to providing the necessary legislative and financial support to the successful implementation of the 2024 to 2028 Sustainability Plan and Framework. Resolved finally, that the approved copy of this resolution be furnished to all concerned offices for their information and appropriate action. Adopted on November 4, 2024. Muli po, hiniling ko mahal mga kababayan, palakpakan po natin ang ating sustainability plan sa pangunguna ng ating mahal na Mayor Army de la Cruz Carrion, and ng ating mahal na punong bayan, Mark Anthony E. Senyo, kasama ang buong 11 Sangguniang Bayan ng ating bayan ng Buwak. Itaanyahan po natin ulit sa unahan ang ating minamahal na punong bayan, si Sir Joshua ng NCCA, ang ating pong pangalawang punong bayan, at ang ating pong mga kakonsehal, at ating pong mga department heads ng pamahalang bayan ng Buwak. Dito po sa unahan para sama-sama natin i-turn over ang Sustainability Plan 2024 to 2020. Ilan naman po na ang sustainability plan na yan, ang mga plano at pagpupondo po sa pagsasaayos po ng ating heritage development projects na itinurn over po ng National Commission for Culture and the Arts sa bayan ng Buwak. Thank you very much po sa lahat. And to finally utter the messages of support for the project and on behalf of the Sangguniang Bayan, may we call on the Honorable Vice Mayor of Buwak, Honorable Mark Anthony Senyo, to give us his message of support for the sustainability plan and the turned over projects from NCCA. Maraming salamat sa ating napakasipag na OSC Tourism Officer ba? At again, gawin din sa ating pagpakilala kay Kiko Manguera. Masaya ang lahat. Masaya na ba ang mga mayang buhay nyo? Nakita ko ang inyong mga ngiti. Sabi ko nga, talagang iba ang pakiramdam pag ganito mga programa na nagkaroon ng turnover, ang mga proyektong ibinigay ng pamahalaan nasyonal. So, ang lagi ko sinasabi, Smile Buwak! Pati naman, bigyan nyo naman kami ng isang magandang ngiti, mga mayang buhay nyo. Sabi nga ni Mayor, dapat tayo laging nakangiti kahit mga bungi. Siyempre, ang ating pasalamat sa ating pong may kapal sapagkat binigyan tayo ng isang magandang araw ngayon na talagang sabi nga, nung nakaraan, dapat ito yung nakaraan nung Martes, pero talagang sabi nga natin, huwag natin pilitin, kumbaga hintayin natin ang tamang panahon. So siyempre, ito'y sa pagpupunyagi at pagsisikap ng arkitekto ng bayan ng Buwak. Palakpakan natin ang napakaganda at napakasipag na punong bayan, Army de la Cruz Carrion. Kasama ang ating mga kasama may sipag ng miyembro ng ikalabing-isang Sangguniang Bayan, dito po lahat, palakpakan din po natin. At sa tulong ng NCCA, ang ating planning officer, sa katauhan, maraming salamat Sir Joshua B. Atienza.
sa ating mga nandirito, sa ating chairperson ng Committee ng Tourism, Consel Alinik Andreo Solomon, ang ating talagang very supportive na pare, si Father Ian, ang ating punong barangay ng Barangay Malusa, na laging pinapanatili ang kalinisan ng ating mga magandang proyekto dito sa kanyang nasakupan, Barangay Malusag. Palapakan natin punong barangay Sherwin San Jose. Ang representative ng Provincial Tourism o OIC Tourism, si Kuya Rino Labay, ang talagang gumawa o umulma o talagang tumulong sa ating para magawa ang mga magagandang programa sa pamamagitan ng ating representative, Congressman Alan Velasco, ang DPWH, na nandito sa katawan ni Engineer Rosales. At pasalamatan rin po natin ang ating punong lalawigan, Presbitero Velasco. Sa inyo pong lahat na mga nandito, mga panauhin, mga municipal na department head, ang ating PNP, Major Padilla, ang sa BFP, sa Ilaw, sa MSC, sa inyo pong lahat, masayang umaga po. Masaya ba o parang gutom na? Sabi ko nga sa pagtatapos ng ating programa ay talagang lagi pa rin naiiwan ang ating pasalamat at ang ating kasiyahan. Nais ko pong magpasalamat sa bawat isa na naging bahagi ng proyekto ng National Commission for Culture and the Arts o NCCAA dito sa ating pamahalaang bayan ng Buwak. Sa ating mga kagalang-galang na mga opisyal, staff, mga bisita at sa buong komunidad, maraming salamat po sa inyong suporta at pakikisa. Ang ating pagsama-sama dito ay patunay na pagmamahal at pagpapahalaga sa ating kultura. Alam naman po natin na ang lahat ng ito ay ginagawa natin para sa kauunlad ng ating kultura. Higit sa lahat, sana'y magsilbi itong inspirasyon upang patuloy nating pahalagahan at ipagmalaki ang ating sariling tradisyon at kasaysayan at para ipasa sa mga susunod pang henerasyon. Muli, maraming salamat at inyo pong asahan ang suporta ng ika-11 sangguniang bayan ng Buwak sa mga ganitong programa. Sa mga darating pang mga proyekto at advokasya na ating pagsasamahan para sa kapakanan ng ating bayan. Mabuhay po ang bayan ng Buwak at ang ating kulturang Pilipino. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Ismail Buwak, isang Buwak para sa kayunan ng ating bayan. Maraming pong salamat. Maraming salamat po sa ating pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony Isenyo, sa kanyang mensahe ng suporta para sa ating mga proyekto para sa ating bayan. Sa bahagi pong ito, nakalimutan po namin i-award kanina kasabay ng sustainability plan. Nais lang po natin ibigay ang token of appreciation po sa National Commission for Culture and the Arts mula sa pamahalaang bayan ng Buwak. Inaanyayahan po natin muli ang ating pong punong bayan, Mayor Army Carrion, at si Sir Joshua at Jen para tanggapin po ang munting alaala po mula sa bayan ng Buwak. At saka si Vice po, yan po ay para kay Sir Joshua at sa ating pong Executive Director, kay Sir Dr. Eric Cerudo ng NCCA. At habang sinasagawa po ang pagbibigay ng token, ay inaanyayahan po natin ulit si Mr. Justin Liasos para magbigay ng isang awitin sa umaga. Ang ating pong patauhin ay meron din pong naisip pagkaloob sa ating pong punong bayan, may Vice Mayor at sa DPWH.
po sa ating pangalawang punong bayan. At yung isa po sa Municipal Library. At dahil nahilingan po ng ating punong bayan, muli po namin ibinibigay si Mr. Justin Nel Yasus para sa kanyang awitin. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang makasaysayan at makakulturang araw sa ating lahat. Hayaan pong handugan ko kayo ng isang awiting kundiman na pinaging tanyag din ni Rick Manrique, isang anak ng bayang ito din at lalawigan ng Marinduque. Sana po inyong magustuhan. Bawal pong matulog, ha? Bituin marikit sa kahilang buhay, ang bawat kislap ko'y ligaya ang taglay. Yaring aking palagiwan at nubayan, at kahit lasingan, ako'y mahihigan. Magaling sa puso ko iyong isang pag-ibig na pinakasasamba sa loob ng dibdib. Sa iyong luningning laging nasasabik, ikaw ang pangarap, bituing marikit. Lapitan mo ako, halina bituin aking palisanin, ang mga damdamin, ang sabik kong diway. Huwag mo hawin sa bagis ng iyong wagas na pag-ibig. Kapit ating palisanin, ang mga damdamin, ang sabik kong diway. Huwag mo hawin sa bagis ng iyong wagas na Salamat, Justin. Sana po ay marami pang Justin Yasus na umawit ng ganyan sa loob ng kasarianan sa bahagi po ito. At ngayon po na ganap ng na-turn over sa atin ang mga heritage projects mula sa NCCA at ganap na po natin na-turn over naman ang Sustainability Plan Framework
2024 to 2028 mula sa Pamahalang Bayan ng Buwak patungo sa National Commission for Culture and the Arts ay siguro po ay nasisiyahan tayong mga Boqueño dahil sa wakas nasa atin na ang mga proyektong ating tinatamasa. Masaya po ba ang mga Boqueño? Parang hindi. Masaya po ba ang mga Boqueño? Gutom na ba kayo? Gutom na. At dahil po dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Tayo po ay muling magsama-sama para sa ating pananghalian. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng dumalo ngayong umaga. Kami po ang inyong mga lingkod bayan, si Jing At si Kiko, na nag-iiwan sa inyo ng mensahe, walang magmamahal sa ating bayan, kundi tayong mga Boqueño. Kaya patuloy po nating ipagdasal at pangalagaan ang mga proyektong ito para sa kapakinabangan ng ating mga anak at ng susunod na saling lahi. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sulong buwan! Sulong buwan!